Iba't ibang tao ay mayroong iba't ibang direksyon na gustong patunguhan. Pero paano mo nga ba malalaman kung anong direksyon ang para sa'yo? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Charles. Sa isang pampublikong kolehiyo, isang binatang nagngangalang Charles ang palaging hinahangaan ng ilan, pero pinagtatawanan nga rin ng iba. Masipag siya, matalino at determinado sa kanyang mga pangarap, hindi tulad ng karamihan sa kanyang mga kaklase na nakatuon lamang sa pag-aaral. Si Charles ay mayroong mas malaking responsibilidad, ang pagsuporta sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Tuwing umaga, bago nga siya pumasok sa klase, maaga siyang gumigising para magluto ng iba't ibang pagkain kasama ang kanyang nanay. Inihahanda nga nila ang mga pagkaing dadalhin niya sa eskwelahan, mula sa simpleng banana cake, lumpiang Shanghai, adobo rice at iba pang merienda. Natuto nga siyang lumika ng masasarap na pagkain na nagugustuhan ng kanyang mga kaklase at guro. Habang nakaupo sa pagkainan, tinulungan siya ng kanyang nanay sa pagbabalot ng kanyang mga paninda. "Anak, sigurado ka bang kakayanin mo ito?" tanong ng kanyang nanay habang inaayos ang mga plastik na lalagyan ng pagkain. "Oo naman po ma. Hindi po ako pwedeng huminto. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral at tuparin ang pangarap ko," sagot ni Charles habang may ingat niyang nilalagay ang mga pagkain sa kanyang bag. Huminga ng malalim ang kanyang nanay at hinaplos ang kanyang ulo. "Napakasipag mo talagang bata. Sana lang balang araw matupad mo na ang mga pangarap mo anak," sabi nito. Bakas sa mukha ang pag-aalala at pagmamalaki. Bago nga siya umalis, lumapit rin muna siya sa kanyang nakababatang kapatid at niyakap siya. "Kuya, gusto ko rin pong matutong magluto gaya mo," masiglang sabi ng bunsong kapatid niya. "Balang araw, tuturuan kita. Pero mag-aral ka munang mabuti ha," sagot naman ni Charles, sabay tapik sa ulo ng kanyang kapatid. Pagdating sa eskwelahan, nagmamadali nga siyang dumiretso sa isang sulok ng koridor kung saan madalas nga siyang nagbebenta. "Uy Charles, nandiyan ka na pala. Dala mo na rin ba yung banana cake ko?" sigaw ni Denise, isa sa kanyang mga suki. "Oo naman, bagong gawa to. Mainit pa," sagot niya, sabay abot ng isang balot ng banana cake kay Denise. Habang inaabot niya ito, bigla rin namang sumulpot dito sila Migo at Randel, ang dalawa niyang mayabang na kaklase na palaging ginagawang katatawanan ang kanyang sitwasyon. "Oy Charles, ano ba yung ginagawa mo? Hindi ko pa rin ba nagsasawa sa pagtitinda?" natatawang tanong ni Migo. "Grabe pare, imbis na mag-aral ng mabuti, inuna pa ang pagbebenta. Wala kang mararating sa buhay kung ganyan," dagdag ni Randel habang pinapagitnaan siya. Narinig nga ito ng ibang mga estudyante, pero hindi nga nila alam kung paano ipagtatanggol si Charles. Alam nilang may punto ang dalawang lalaki. Sa mundo ngayon, mas mahalaga raw ang diploma kaysa sa kahit anong sideline. Pero sa halip na magalit, ngumiti lamang si Charles. "Bakit pa ba kayo nag-aaksaya ng oras para lang kutyain ako? May buhay kayo, di ba? May buhay din naman ako. Ginagawa ko ito, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa pamilya ko," sagot niya. Matatag ang kanyang boses. Hindi inaasahan nila Migo at Randel ang sagot na yun. Sa halip na sumagot, nagtawanan nga lamang silang dalawa at umalis. Pagkatapos nilang umalis, lumapit naman si Denise kay Charles. "Alam mo Charles, huwag mo nilang silang pansinin. Naiingit lang siguro sila dahil may diskarte ka sa buhay," bulong nito. "Salamat Denise. Sanay na naman ako sa kanila eh.
Hindi ko na lang din iniintindi ang mga sinasabi nila. Ang mahalaga, alam ko kung anong ginagawa ko. Sagot ni Charles habang inaayos ang mga tirang paninda. Ngunit kahit sanay na nga rin siya sa mga pangungutya, minsan hindi pa rin niya maiwasang mapaisip kung tama nga ba ang kanyang ginagawa, kung sayang nga lamang ba ang kanyang oras sa pagtitinda. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga kaklase na walang ibang iniisip kung hindi ang pag-aaral at kasiyahan, napaisip siya kung tama nga ba ang landas na kanyang tinatahak. Bago magtapos ang klase noong hapon na yun, dumaan siya sa kantin para bumili ng tubig. Doon naman niya muling nakita sila Migo at Randel na masayang nagkukwentuhan kasama ang iba pang kaklase. "Uy pare, balita ko, nag-apply na ng internship si Migo sa isang sikat na kumpanya," sabi ng isa sa kanilang kaibigan. "Oo nga pare, kapag natanggap ako doon, siguradong malaki ang sahod ko pagkatapos ng graduation," sagot ni Migo. Mayabang ang kanyang tono. Napangiti lamang si Charles. Kahit minsan, hindi niya nararanasang umasa sa isang magandang internship. Para sa kanya, ang negosyo ang kanyang magiging landas. Pagka-uwi niya ng bahay, dumiretso siya sa kanyang kwarto at humiga sa kama. Napatingin siya sa kisame. Iniisip ang kanyang kinabukasan. Kaya ko ba talaga to? Tanong niya sa kanyang sarili. Naisip niya ang iba niyang kaklase ay may siguradong landas na tatahakin. Makakapagtrabaho sa malalaking kumpanya. Magkakaroon ng matataas na posisyon at yayaman. Pero siya, sa ngayon, isa lamang siyang hamak na tindero. Pero noong maalala niya ang mga ngiti ng kanyang nanay at kapatid, napalitan ng determinasyon ang kanyang pangamba. Hindi ako susuko. Isang araw, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang tulad ko. Pangako ko yan. Muli niyang sambit sa kanyang sarili. Sa gabing yun, nagplano nga siyang mas pagbubutihin ang kanyang negosyo. Mas pinag-isipan ang kanyang mga susunod na gagawing produkto at kung paano nga niya palalaguin ang kanyang kita. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero isang bagay ang kanyang sigurado. Hindi siya titigil hanggat wala pa sa kanyang mga kamay ang tagumpay. Lumipas pa nga ang mga buwan at patuloy lamang si Charles sa pagbebenta sa kanilang eskwelahan. Mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang mga paninda. Gumawa siya ng mga bagong putahe at mas pinaganda ang kanyang packaging. Nakilala na nga rin siya ng maraming estudyante sa kanilang eskwelahan, lalo na ng mga kapwa niyang masisipag sa pag-aaral na walang masyadong oras para bumili ng pagkain sa labas. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng kanyang mga paninda sa isang maliit na mesa malapit sa silid-aralan, lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga kaklase na madalas bumili sa kanya. "Charles, baka pwede mo namang dagdagan yung adobo rice mo bukas. Ang bilis mo ubos eh," sabi ni Jim, isa sa mga suki niya. "Oo nga Charles, tsaka baka naman pwede, gawin mo na lang ding buy one take one ang lumpia mo," biro naman ni Tricia habang tumatawa. Napangiti si Charles habang nilalagay ng takip ang isang lalagyan ng pagkain. "Naku, kung buy one take one, baka malugi ako niyan. Pero sige, dagdagan ko na lang ang servings bukas para hindi kayo maubusan," sagot niya. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanyang mga suki noong bigla namang dumaan dito sila Migo at Randel. Kitang-kita sa mukha nila ang pangungutya habang pinagmamasdan si Charles na abala sa pagtitinda. "Oy Charles, ano naman yung tinda mo na pang masa? Sobrang saya mo naman. Akala mo ikakayaman mo yan," sigaw ni Migo. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Napalingon ang ibang estudyante, pero walang nagsalita. Sanay na nga rin silang marinig ang panlalait ng dalawang ito kay Charles. Lumapit si Randel
at kinuha ang isa sa mga lalagyan ng pagkain ni Charles. Ano to? Adobo rice na naman? Paulit-ulit na lang. Hindi ka ba marunong magluto ng ibang pagkain? Yung mga pang-sosyal. Sabay tawa nito. Kalmadong kinuha ni Charles ang lalagyan mula sa kamay ni Randel at maingat nga itong ibinalik sa kanyang mesa. Randel, kung hindi mo gusto ang tinda ko, hindi mo naman kailangang bumili eh. Wala akong pinipilit. Marami rin namang iba na magugustuhan ito. Sagot ni Charles. Hindi natinag sa pangasar ng mga ito. Naku pare, hindi naman kasi kami bumibili ng pagkain na para lamang sa mga mahihirap. Sabi ni Migo, sabay tawanan silang dalawa. Muli, wala nagsalita sa mga estudyanteng nandoon. Ilang saglit pa nga ay umalis na sila Migo at Randel. Bit-bit ang kanilang malalakas na halakhak. Napabuntong hininga na lamang si Charles. Hindi naman siya nasaktan sa sinabi ng dalawa. Hindi niya maiwasang mapagod sa paulit-ulit na pangungutya ng mga ito. Lumapit si Denise, isang matalik niyang kaibigan at suki. Tinapig siya sa balikat. Charles, hayaan mo na lang sila. Alam naman natin kung sino ang totoong masipag at mayroong pangarap sa buhay. Sabi sa kanya ni Denise. Umiti si Charles at tumango. Alam ko naman yun, Denise. Hindi ko naman hinahayaan na sirain nila ang araw ko. Sanay na ako. Sagot niya. Pero kahit sinabi niya yun, may kung ano bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan nga ba niya titiisin ang pangungutya ng ibang tao? Hindi ba sapat na nagsisikap siya para sa kanyang kinabukasan? Kinahapunan, nagmamadaling lumabas ng paaralan si Charles dahil nagbabadya ang ulan. Malakas ang hangin at nagbabanta ang madilim na ulap sa kalangitan. Habang naglalakad siya pa uwi, iniisip niya kung paano nga ba niya mas mapapalago pa ang kanyang maliit na negosyo. Kailangan ko siguro maghanap ng mas murang supplier para sa mga ingredients ko. At baka mas kailangan ko rin ng mas malaking puhunan para mas maraming paninda. Bulong niya sa sarili. Nakarating siya sa isang maliit nilang bahay sa gilid ng lungsod. Agad siyang dumiretso sa kusina at inilipag ang kanyang bag. Nakita niyang abala ang kanyang nanay sa pagluluto. Nay, mukhang malakas po ang ulan mamaya. Sigurado ka po ba? Ayos ka lang po dito? Tanong niya habang inuhubad ang kanyang sapatos. Oo naman anak. Ang mahalaga, hindi ka naabutan ng ulan sa daan. Sagot ng kanyang nanay. Umupo si Charles sa lamesa at kinuha ang isang papel kung saan niya isinusulat ang kanyang mga plano para sa negosyo. Anak, anong iniisip mo? Tanong ng kanyang nanay habang inilalagay ang sinaing sa kaldero. Nag-iisip po ako ng paraan para mapalago ang negosyo ko, Nay. Gusto ko pong makahanap ng mas murang supplier para sa mga sangkap. Sagot niya habang nagsusulat. Napangiti ang kanyang nanay at naupo sa kanyang tabi. Alam mo, Charles, natutuwa talaga ako sa kasipagan mo. Pero huwag mong kakalimutan na magpahinga rin ha. Kahit minsan lang. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Sabi nito. Ngumiti si Charles at tumango. Opo, Nay. Alam ko po yun. Pero gusto ko po kasi na makita kayong hindi nahihirapan. Pangarap ko pong magkaroon ng sarili kong restaurant balang araw. At gusto kong makuha yun sa tamang paraan. Sagot niya. Bakas sa kanyang mukha ang determinasyon. Niyakap siya ng kanyang nanay. At anak, alam ko rin, makakamit mo yun. Hindi sa ngayon, pero darating ang araw na ikaw ang titingalain ng mga tao na minsan tumitingin sa iyo pababa. Hahangaan ka rin ng mga taong walang bilib sa iyo.
sabi ng kanyang nanay. Napapikit si Charles at hinayaan ng kanyang sarili na maramdaman ang pagmamahal ng kanyang nanay. Sa sandaling yun, napagtanto niyang hindi niya kailangang madaliin ang lahat. Kailangan niyang maging matyaga at patuloy na magsikap. Lumipas pa nga ang mga linggo at patuloy na lumakas ang benta ni Charles. Unti-unti nga niyang napapalago ang kanyang negosyo at mas dumarami na ang kanyang suki. Pero habang nagtatagumpay siya, mas lalo lamang lumalala ang pang-aasar nila Migo at Randel. Isang araw, habang sila ay nasa classroom, may magandang balitang sinabi sa kanila ang kanilang guro. Class, mayroon tayong internship program para sa mga graduating students. Magkakaroon kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa isang kilalang kumpanya bilang bahagi ng inyong training bago kayo makagraduate. Anunsyo ng kanilang professor. Nagkatinginan ng mga estudyante at nag-usap-usap. Excited nga talaga silang lahat para sa oportunidad na ito. Ngunit si Charles ay tahimik lamang. Alam niyang maraming mag-a-apply para sa internship. Pero siya, hindi pa nga niya sigurado kung gusto niyang sumali. Lumapit si Denise sa kanya. Charles, mag-a-apply ka ba? Maganda to, para sa experience natin. Tanong nito. Napailing naman si Charles. Baka hindi, Denise. May iba akong plano. Sagot niya. Nagulat naman si Denise. Sigurado ka ba? Sayang naman ang pagkakataon. Muling sabi ni Denise. Tumango si Charles. Mas gusto kong ituloy ang negosyo ko. Sa tingin ko talaga, mas may kinabukasan ako doon kaysa sa pagiging empleyado sa isang kumpanya. Paliwanag niya. Noong sabihin nga niya ito, ay nakarinig siya ng mahinang tawa mula sa kanyang likuran. Narinig mo ba yun, Randel? Hindi raw mag-a-apply si Charles kasi mas gusto niyang maging tindero habang buhay. Natatawang sabi ni Migo. Naku Charles, sana magbago pa ang isip mo bago ka tuluyang maging bahagi ng makahabag-habag na negosyante. Walang mangyayari sa'yo dyan. Maniwala ka sa amin. Dagdag ni Randel sabay tawa. Ngumiti lamang si Charles. Alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Pero isa lamang ang kanyang sigurado. Hindi siya matitinag. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang desisyong ginagawa niya. At balang araw, papatunayan niya na ang isang hamak na tindero ay kayang mangarap at magtagumpay. Noong dumating na nga rin ang kanilang graduation, halos hindi makapaniwala si Charles na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, sa lahat ng pagod, puyat, at pangungutya mula sa iba, inandito na nga siya ngayon. Nakatayo sa entablado, tinatanggap ang kanyang diploma, at nagbigay ng marangal ng ngiti sa kanyang nanay na walang tigil sa pagluha sa gilid ng auditorium. Sa pagbalik niya sa kanyang upuan, ramdam niya ang matinding saya sa kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa pagtatapos niya, kung hindi dahil sa wakas, maaari na nga siya magsimula sa mas malaking hakbang patungo sa kanyang pangarap. Habang ang iba niyang kaklase ay abala sa pagpaplano kung saang kumpanya nga sila mag-a-apply, si Charles naman ay abala sa pag-iisip kung paano nga niya sisimulan ang kanyang negosyo. Masaya siya para sa kanyang mga kaklase, pero alam niyang iba ang landas na nais niyang tahakin. Pagka-uwi niya mula sa graduation, agad niyang tinipon ang lahat ng kanyang mga ipon. Sa loob ng maraming taon ng pagtitinda sa eskwelahan, unti-unti nga siya nakapagtabi ng sapat na halaga para makapagsimula na nga ng isang maliit na negosyo. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga listahan, lumapit ang kanyang nanay at naupo sa kanyang tabi. Mukhang napakaseryoso mo dyan anak ha. Ano bang iniisip mo? Tanong ito habang pinagmamasdan siya. Ma, gusto ko na pong simulan ng pangarap ko.
Matagal ko nang pinag-iisipan ito at sa tingin ko, ito na po ang tamang panahon. Sagot ni Charles habang hinahawak-hawakan ng papel kung saan nakasulat ang kanyang plano. Napangiti ang kanyang nanay at hinawakan ng kanyang kamay. Alam mo anak, matagal ko nang nakikita ang sipag mo. Kung ito talaga ang gusto mo, nandito lang ako para suportahan ka. Pero siguraduhin mo rin na handa ka na sa mga pagsubok na darating. Uwi ka nito. Oo naman po. Hindi ko ito gagawin ng basta-basta. Alam ko mahirap. Pero hindi ako susuko. Sagot niya. Sa sumunod na mga araw, sinimulan na nga ni Charles ang kanyang munting negosyo. Isang maliit na karinderya sa kanto ng kanilang barangay. Hindi ito kasing laki ng ibang kainan. Pero sapat nga ito para masimulan niya ang kanyang pangarap. Ginamit niya ang kanyang perang naipon para sa upa ng pwesto, pagbili ng mga kagamitan at sangkap para sa mga ulam na kanyang lulutuin. Maaga pa lamang ay gising na si Charles. Abala siya sa paghahanda ng mga lulutuin. Samantalang ang kanyang nanay naman ay tumutulong sa paglilinis ng karinderya. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Pero mas nangingibabaw ang kanyang pananabik. Handa ka na ba talaga anak? Tanong ng kanyang nanay habang pinupunasan ng mesa. Opo nay, excited na po ako. Sagot niya. Pagdating ng umaga, binuksan na nga niya ang kanyang maliit na karinderya. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga pagkain at inayos ang kanyang mesa. Unang dumating ang ilang kapitbahay na matagal na nga nakakita sa kasipagan ni Charles. O Charles, ikaw pala ang may-ari nitong karinderya? Aba, mukhang masarap ang mga to ha. Bati ng isa sa kanila. Subukan niyo po. Sigurado po ako, magugustuhan niyo yan. Masiglang sagot ni Charles. Isa-isa nang lumapit ang mga tao at bumili sa kanyang karinderya. Masaya nga siya nagluto, naghain at nakipag-usap sa kanyang mga unang customer. Para sa kanya, ito ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Pero hindi nga rin lahat ng araw ay madali. May mga oras talaga na matumal ang benta. May mga pagkakataon na kinukulang siya sa sangkap. At minsan pa nga, ay nakaranas siya ng reklamo mula sa ilan na hindi nagustuhan ang lasa ng isang putahe. Isang hapon, matapos ang isang mahirap na araw ng pagtatrabaho, napabuntong hininga si Charles habang nakaupo sa isang sulok ng kanyang karinderya. Lumapit ang kanyang nanay at naupo sa kanyang tabi. Kamusta anak? Napapagod ka na ba? Tanong nito. Umiling si Charles. Hindi po nay. Alam ko naman na hindi ito madali. Pero hindi ako titigil. Alam ko ang lahat ng negosyo ay nagsisimula sa maliit at maraming pagsubok. Hindi ko po susukuan to. Sagot niya. Muling napangiti ang kanyang nanay at hinaplos ang kanyang ulo. Yan ang anak ko. Alam ko talagang malayo ang mararating mo. Sabi nito. Habang patuloy na pinapalakas ni Charles ang kanyang karinderya, isang araw, hindi nga niya inaasahan ang pagbabalik ng mga tao na matagal nang nangungutya sa kanya. Habang abala siya sa paghahanda ng pagkain, biglang mayroong dumating ng dalawang pamilyar na muka. Sila Migo at Randel. Nakangisi silang dalawa habang pinagmamasdan ang maliit na karinderya ni Charles. Uy Charles, ikaw pala ang may-ari nitong karinderya? Malakas na sabi ni Migo habang napapatawa. Napatingin si Charles sa kanila. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang pagbisita. Oo, ako nga. May gusto ba kayong bilhin? Anong gusto nyo? Tanong niya. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado. Tumawa si Randel. Nako Charles, nakakapagtaka ka naman.
Ikaw pa naman ang pinakamatalino sa klase natin. Pero heto ka ngayon, nagtitinda ng pagkain sa kanto? Sayang talagang diploma mo, pare. Balik na talaga ang isip mo, no? Sa halip na magkaroon ng magandang trabaho, karinderya pa ang inatubag mo. Sabi nito. Natahimik si Charles. Pero sa halip na sumagot ng pabalang, ngumiti lamang siya. Hindi naman sayang ang pinag-aralan ko. Ginagamit ko ang mga nalaman ko para patakbuhin ang negosyo ko. Hindi naman sa diploma na susukat ang tagumpay. Sagot niya. Nagkatinginan sila Migo at Randel. Halatang hindi nga nila inaasahan ang sagot ni Charles. Sige Charles, good luck na lang sa karinderya mo. Pero sana, hindi ka magsisi balang araw. Sabi nga ni Migo bago sila umalis. Habang pinagmamasdan silang lumalayo, hindi maiwasan ni Charles ang makaramdam ng bahagyang lungkot. Pero hindi niya hinahayaan na panghinaan siya ng loob. Alam niyang nasa tamang landas siya. At balang araw, ipapakita niya sa kanila na ang isang tindero ay may kakayahang mangarap at magtagumpay. Sa paglipas ng mga buwan, lalo pang lumakas ang negosyo ni Charles. Dumami ang kanyang mga suki at nagsimulang makilala ang kanyang karinderya sa lugar nila. Isang araw, habang binibilang niya ang kanyang kita, napangiti siya. Ma, mukhang kaya ko na pong palaki ng negosyo natin. Sabi niya sa kanyang nanay. Ano ang balak mo, anak? Tanong nito. Gusto ko pong gawing mas malaki ang karinderya. Gusto kong magkaroon ng mas maraming upuan at mas maraming pagkain sa menu natin. Sagot niya. Sa sandaling yun, alam niya nagsisimula pa lamang na matupad ang kanyang pangarap. At ito pa lamang ang simula. Saan nga ba nagsisimula ang tagumpay? Madalas itanong ni Charles sa kanyang sarili. Tuwing napapagod siya sa trabaho, alam niyang hindi ito isang bagay na dumarating ng madalian. Kinakailangan ng sipag, tiyaga, at higit sa lahat, determinasyon para maabot ito. Sa kabila ng pag-usbong ng kanyang karinderya, dumating ang mga araw na tila sinusubok ng tadhana ang kanyang tiyaga at dedikasyon. Hindi lahat ng araw ay mabenta at hindi lahat ng customer ay kontento sa kanyang pagkain. Sa kabila nito, hindi pa rin siya nagpatalo sa lungkot at panghihina ng loob. Dahil sa pagtaas ng bilang ng kanyang mga suki, naisip ni Charles na panahon na para palawakin ang kanyang negosyo. Isang gabi, habang abala sa pagbibilang ng mga kinita, lumapit sa kanya ang kanyang nanay. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. Punan nito. Napatingin si Charles sa kanyang nanay at umiti. Iniisip ko lang po, Nay, kung paano pa natin mas palalaguin ang karinderya natin. Dumadami na po kasi ang mga customer. Pero kulang na tayo sa upuan. Minsan, hindi natin naasikaso ang lahat ng order. Sagot niya. Napaisip na rin ng kanyang nanay at tumango. Ibig sabihin lang niyan, anak, lumalaki na talaga ang negosyo mo. Sigurado ka na ba talaga na gusto mo itong palawakin? Tanong muli nito. Opo, Nay. Alam kong hindi madali. Pero handa po akong gawin ang lahat para dito. Sagot niya na mayroong determinasyon. Kinaumagahan, nagsimula siya maghanap ng mas malaking pwesto para sa kanyang negosyo. Nais niyang makahanap ng isang lugar kung saan maaari siyang magdagdag ng higit pang lamesa at upuan para sa kanyang mga suki. Matapos ang ilang linggong paghahanap, nakakita siya ng isang mas malaking espasyo, hindi kalayuan sa dati niyang karinderya. Kaagad siya nakipag-usap sa may-ari ng lugar at pinalano ang lahat ng dapat gawin. Noong tumating ang araw ng pagbubukas ng kanyang bagong karinderya, ramdam ni Charles ang kaba at pananabik. Mas malaki nga ito kaysa sa dati niyang pwesto.
at naglagay na nga rin siya ng mas maraming putahe sa kanyang menu. Sa unang araw ng operasyon, hindi siya makapaniwala sa dami ng taong pumunta para subukan ng kanyang pagkain. May mga dati nga niyang suki at mayroon ding mga bagong customer na na-curious sa kanyang karinderya. "Uy Charles, tingnan mo oh, ang dami niyo ng customer. Ang bilis talagang lumaki ng negosyo mo." Masayang bati ng isa sa kanyang matagal ng suki. "Oo nga po eh. Pero hindi po ito magiging posible kung hindi dahil na rin sa inyong suporta. Maraming salamat po ha." Sagot niya na mayroong ngiti. Habang abala siya sa pagluluto, napansin niyang mayroong pumasok na dalawang pamilyar na mukha. Hindi siya nagkamali. Ito na ulit sila Migo at Randel. Napahinto siya saglit, pero mabilis niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa trabaho. Alam niya kasi na nandito lamang ang dalawa, hindi para suportahan siya, kung hindi para muling kutyain ang kanyang negosyo. Lumapit sila Migo at Randel sa counter at sinipat ang paligid. "Hoy Charles, mukhang umaasenso ka na ha," sabi ni Migo. May halong pangungutya ang kanyang boses. "Oo nga, pero sigurado ka ba? Tatagal to. Baka kasi isang taon lang, magsara na rin itong kainan mo." Dagdag pa ni Randel, kasabay ng isang mapanuksong tawa. Sa halip na mainis, ngumiti lamang si Charles. "Bakit hindi niyo subukan ng pagkain ko? Baka sakaling magbago ang opinyon niyo." Hamon niya. Nagkatinginan ng dalawa at tila nag-aalangan. Pero sa huli, umupo na nga rin sila at umorder. Noong matikman nila ang pagkain, napansin ni Charles ang pag-iba ng kanilang muka. "Grabe pare, masarap nga to," bulong ni Randel kay Migo. "Oo nga eh, hindi ko rin inaasahan. Masarap pala to," sagot ni Migo. Noong matapos nga silang kumain, lumapit sila kay Charles at tila hindi alam kung paano nga nila ito kakausapin. Dahil ayaw nga nilang sila ang mapahiya, nagbayad na nga lamang sila kay Charles at umalis na rin. Pero alam nga ni Charles sa kanyang sarili na nasarapan ang kanyang mga dating kaklase. Habang lumalaki ang kanyang negosyo, dumating din ang mga hindi inaasahang problema. Isang gabi, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang lugar. At ang kanyang bagong tayong karinderya ay bahagyang nasira dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Noong makita nga niyang pinsala kinaumagahan, pakiramdam nga ni Charles ay bumagsak ang kanyang mundo. Maraming sirang kagamitan at kailangang isara ang kanyang negosyo pansamantala para ayusin ang lahat. Napaupo siya sa harap ng kanyang karinderya. Hawak ang ulo at tila hindi alam kung paano magsisimula muli. Lumapit ang kanyang nanay at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Anak, alam kong mahirap ang nangyari, pero hindi ito ang katapusan. Mas matibay ka pa sa ganito. Alam ko," sabi nito. Napatingin si Charles sa kanyang nanay. Alam niyang tama ito. Hindi siya dapat sumuko. Sa tulong ng kanyang pamilya, kaibigan, at ilang mabubuting kapitbahay, sinimulan nga nilang ayusin ang kanyang karinderya. Muling inayos ang mga sira, pinalitan ang mga nasirang kagamitan, at pagkatapos ng ilang linggong pagsisikap, nakabalik na nga rin siya sa normal na operasyon. Mas lumakas ang kanyang loob. Alam niyang anumang pagsubok ang dumating, kaya niyang bumangon at magpatuloy. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang kanyang sigurado. Makakabangon nga siya at aasenso. Matapos makabangon ni Charles mula sa matinding bagyong sumubok sa kanyang negosyo, mas lalo pa nga siya naging determinado na palaguin ang kanyang karinderya. Hindi na nga lamang ito isang simpleng negosyo para sa kanya. Ito na ang katuparan ng kanyang pangarap.
Kung nalampasan ko ang lahat ng ito, mas lalo ko mapagsisikapin ng tagumpay. Wika niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang naayos na niyang karinderya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at unti-unti na nga rin nakilala ang karinderya ni Charles sa buong bayan. Dumadayo na nga rin ng ibang tao mula sa Karatig Pook para matikman ang kanyang mga pagkain. Dahil dito, napagtanto niyang panahon na upang gawin na mas malaki ang kanyang negosyo. Isang gabi, habang nagkakape sa kanilang bahay, kinausap siya ng kanyang nanay tungkol sa kanyang plano. Nay, naisip ko na rin pong magbukas ng bagong branch ng karinderya. Mukhang handa na po ako para sa mas malaking hakbang. Sambit ni Charles. Napangiti ang kanyang nanay. Kita sa kanyang mga mata ang tuwa at pagmamalaki sa kanyang anak. Alam mo anak, sa simula pa lang talaga, alam ko nang malayo ang mararating mo. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Sagot nito. Salamat po ma. Pero nakangamba po ako eh. Kasi alam ko, mas malaki ang puhunan at mas malaki rin ang responsibilidad dito. Pag-amin ni Charles. Hinawakan ng kanyang nanay ang kanyang kamay. Anak, tandaan mo, wala namang tagumpay na walang kasamang takot. Ang mahalaga, hindi ka titigil. Kung natakot ka noon, malamang hindi ka nakarating sa kinaroroonan mo ngayon. Sabi nito. Nag-isip sandali si Charles bago umiti. Tama nga ang kanyang nanay. Sa bawat pagsubok na kanyang napagtagumpayan, mas lalo nga siyang tumatag. Hindi na nga nag-aksaya pa ng oras si Charles. Kinaumagahan, sinimulan na nga niyang hanapin ang perpektong lugar para sa kanyang bagong branch. Habang naglalakad-lakad sa bayan, nadaanan niya ang isang dating restaurant na matagal nang sarado. Malaki ang lugar, maganda ang lokasyon, at mayroong sapat na espasyo para sa mas maraming customer. Dali-dali nga siya nagtanong tungkol sa may-ari ng gusali at nalaman niya na maaari itong paupahan. Hindi na nga rin siya nagdalawang isip. Ito na ang bagong tahanan ng kanyang negosyo. Agad na nga rin siya nagplano ng mga kailangang gawin. Ang renovation ng lugar, ang pagbili ng mga bagong kagamitan, at ang pagkuha ng bagong empleyado. Dahil sa mas malaki na nga ang kanyang negosyo, alam ni Charles na hindi na nga niya ito kayang mag-isa. Kailangan na nga rin niya ng isang maaasahang team. Nagpatuloy nga lamang si Charles sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Habang tumatagal, mas dumadami nga rin talaga ang kanilang mga customer. Mas pinalaki nga niya ito nung pinalaki. At ngayon, ang kanyang dating karinderya ay sinangang restaurant. Marami na nga siyang mga empleyado. Nagkaroon na nga rin siya ng sariling kumpanya at mayroon na nga rin siyang ibang negosyo. Kung titingnan talaga ngayon, napakalayo na nang narating ni Charles. Nabago na nga rin niya ang buhay ng kanyang pamilya. Sa bawat araw, wala nga siyang ibang ginagawa kung hindi asikasuhin ang mga ito. Kahit kailan, hindi siya nagpabaya sa kanyang negosyo. Mula sa isang hamak na karinderya, naging isang matagumpay na restaurant chain ang meron si Charles ngayon. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon, nagkaroon na nga rin siya ng napakaraming branch sa iba't ibang sulok ng bansa. Isang araw, habang si Charles ay nasa kanyang opisina, nakaupo sa kanyang swivel chair, habang abala sa pagbabasa ng ilang dokumento tungkol sa expansion ng kanyang negosyo, biglang kumatok ang kanyang sekretaryang si Ana. Sir Charles, ito po ang listahan ng mga bagong empleyado sa isa sa mga branches natin. Sabi nito, habang inaabot ang isang folder sa kanya. Kinuha ito ni Charles at isa-isang binasa ang mga pangalan. Isa ito sa kanyang regular na gawain. Siguraduhing maayos ang hiring process sa kanyang kumpanya. Pero pagkatingin niya sa listahan, isang pamilyar na pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Migo? Randel? Bulong niya sa kanyang sarili. Mabilis niyang binuklat ang iba pang papeles at doon na nga rin niya nakumpirma na ang kanyang mga dating kaklase na nang-aapi sa kanya noon ay kabilang na nga ngayon sa kanyang mga bagong empleyado. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Ang dating mga tao na tumingin sa kanya bilang isang hamak na nagbebenta ng pagkain sa eskwelahan, ngayon nagtatrabaho na nga sa ilalim ng kanyang kumpanya. Napasandal siya sa kanyang upuan at nag-isip. Dati, si Migo at Randel ang madalas manlait sa kanya. Noon, sila ang mayayabang at mapagmataas habang siya ay nagsisikap para sa kanyang pangarap. Pero ngayon, ang kanyang kapalaran ay tila nagbago. Makalipas ang ilang minuto, bumaling siya kay Ana. Ana, gusto kong bumisita sa branch na ito. Nagulat ang kanyang sekretarya. Ano po sir? Ngayon din po ba? Tumango si Charles. Oo. Pero meron akong isang kondisyon. Ayokong malaman nila kung sino ako. Gusto kong makita kung paano sila magtrabaho. Kung paano sila makitungo sa iba. Napaisip sandali si Ana. Pero kalaunan ay ngumiti ito at tumango. Naiintindihan ko po sir. Ayusin ko na po ang biyahe niyo papunta doon. Habang nag-aayos si Ana ng kanyang itinerary, muling napatingin si Charles sa listahan ng mga empleyado. Isang matagal nang nakaraan ang bumalik sa kanyang isipan. Ang mga pandalait, pangungutya at pang-aapi sa kanya noon. Pero ngayon, siya na nga ang nasa itaas. At ngayon nagtagpo muli ang kanilang mga landas. Ano na nga ba ang kanyang gagawin? Habang nasa biyahe papunta sa branch ng kanyang restaurant, hindi maiwasan ni Charles na balikan ang kanyang nakaraan. Naalala niya ang mga panahon na pinagtatawanan siya nila Migo at Randel dahil sa pagbebenta niya ng pagkain sa kanilang eskwelahan. Ang mga pagkakataon na hinahamak siya ng mga ito sa harap ng kanilang mga kaklase na parang wala siyang halaga. Mahirap ka, Charles. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka magiging mayaman. Hanggang dyan ka na lang. Nagbebenta ng pagkain? Huwag mo na kaming idami sa kahirapan mo. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga linyang yun. Pero sa halip na galit, mas nanaig pa nga rin sa kanya ang determinasyon. Pinatunayan niya sa kanyang sarili at sa lahat na hindi totoo ang kanilang sinabi. Napatunayan niyang kaya niyang magtagumpay kahit magsimula pa siya sa wala. Makalipas ang ilang oras, nakarating na nga rin sila sa branch ng restaurant. Bago bumaba ng kotse, nagpalit siya ng damit. Isang simpleng uniforme ng dishwasher ang kanyang suot. Sinadya niyang gawing simple ang kanyang itsura upang hindi siya makilala nila Migo at Randel. Pumasok siya sa loob ng restaurant at dumiretso sa kusina. Walang nakakilala sa kanya doon, kaya madali nga na siya nakapasok bilang isang bagong empleyado. Sa pagpasok niya sa kusina, agad siyang binati ng isang chef. Bagong empleyado ka ba? Ngayon lang kita nakita ha. Tumango si Charles. Opo. Ako po si Juan. Sagot niya, gamit ang isang alias. Mabuti naman. Saktong-sakto. Kailangan talaga namin ng dagdag na tao dito sa dishwashing area. Sige Juan, simulan mo nang maghugas dito. Agad na lumapit si Charles sa lababo at nagsimulang maghugas ng plato. Habang ginagawa niya ito, biglang dumating sila Migo at Randel. Parehong naka-uniforme ng waiter. Napatigil siya sandali noong makita ang dalawa. Hindi siya makapaniwala. Ang dating mga mayayabang niyang kaklase, ngayon, nagtatrabaho bilang ordinaryong crew sa kanyang restaurant.
Hindi nagtagal, napansin ni Migo si Charles na nakayuko habang naghuhugas ng plato. "Uy, sino yan?" tanong ni Migo kay Randel. Sinipat ni Randel si Charles bagong umiti na mayroong pangungutya. "Mukhang bagong salta dito, Migo. Dishwasher pa lang oh." Tumawa si Migo. "Kawawa naman. Mukhang hindi rin nakapagtapos. Buti na lang tayo. Mayroong matinong trabaho." Narinig ni Charles ang kanilang sinabi. Pero hindi nga lamang siya nag-react. Hindi pa nila alam kung sino siya. Kaya nagpatuloy lamang siya sa kanyang ginagawa. Lumapit si Randel at sinadyang ihulog ang isang maruming kutsara sa sahig. "Oy Juan, pulutin mo yun oh. Huwag kang tamad." Tahimik namang pinulot ni Charles ang kutsara. Pero sa loob-loob niya, may bumabalik ng matinding emosyon. Nagbago man ang panahon, hindi pa rin nagbabago sila Migo at Randel. At sa pagkakataong ito, mayroong ibang plano si Charles para sa kanila. Patuloy lamang sa paghuhugas ng plato si Charles, habang pinagmamasdan ang kilos nila Migo at Randel. Hindi niya akalain na dinami-dami ng mga tao na magtatrabaho sa kanyang restaurant. Ang dalawa pang ito ang napadpad doon. "Hoy Juan, bilisan mo nga maghugas dyan. Bagal mo naman eh." Sigaw ni Migo habang nakangisi. "Baka naman hindi siya sanay sa trabahong to, Migo." Sabay ni Randel, sabay halakhak. "Mukhang galing probinsya eh. O baka naman tambay ka lang dati." Narinig nga ito ng ibang empleyado sa kusina. Pero walang gustong pumuna sa pag-uugali nila Migo at Randel. Alam nilang mayabang ang dalawa. Pero hindi nga nila kayang sitahin ang mga ito. Nagkibit balikat lamang si Charles at nagpatuloy sa trabaho. Pero habang lumilipas ang oras, lalo pang lumalakas ang pang-aasar nila Migo at Randel. "Aba, kahit pala paghuhugas ng plato, hindi ka rin magaling Juan." Muling sabi ni Migo. "Siguro noong bata ka pa, palpak ka na sa buhay. Wawa ka naman." Sa pagkakataong ito, hindi na nga nakapagpigil ang isang babaeng empleyado. "Migo, tama na nga yan," sabi ni Jenny, isa sa mga waitress sa restaurant. "Trabaho lang tayo dito. Huwag mo namang ganyanin yung bagong empleyado." "Eh ano ngayon?" sagot ni Randel. Nakataas ang kilay. "Dishwasher lang naman siya eh. Tsaka sa tingin namin, wala naman siyang silbi dito sa restaurant." Nilingon ni Charles si Jenny at ngumiti bilang pasasalamat. Pero hindi pa nga rin siya nagkasalita. Ayaw pa niyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Habang abala sa trabaho ang lahat, dumating ang manager ng branch, si Mr. Santos. "Okay everyone, may bisita tayo mula sa headquarters," anunsyo ng kanilang manager. "Maging maayos kayo sa trabaho nyo dahil baka sorpresang may dumating dito para i-check ang performance natin." Bigla naman nagbait-baitan sila Migo at Randel. Mula sa pagiging maangas at mayabang, nagmukha nga silang masipag at masunurin. Napangiti si Charles sa loob-loob niya. Habang patuloy sa pagmamasid si Charles, napansin niyang hindi lamang sa kanya bastos sila Migo at Randel. Maging sa ibang mga empleyado, madalas nga silang sumigaw at mag-utos. Kahit hindi naman sila supervisor. Maraming beses niyang nakita na inuutusan nila ang mga mas bagong empleyado para gawin ang kanilang trabaho. Nagpatuloy ang kanyang pagmamasid hanggang sa dumating na nga rin ang oras ng break. Nagtungo siya sa employee dining area at umupo sa isang sulok. Patuloy pa rin nagpapanggap bilang isang ordinaryong empleyado. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanya si Jenny. Dala ang isang plato ng pagkain. "Juan, halika. Sabayin tayong kumain," paanyaya nito. Nagpasalamat si Charles at umupo sa kanyang tabi.
Habang kumakain sila, napansin ni Jenny ang pagiging tahimik ni Charles. Bakit parang hindi ka nagsasalita masyado? Tanong ni Jenny. Nahihiya ka ba sa mga tao dito? Umiling si Charles. Hindi naman. Mas gusto ko lang muna manood at makilala ang mga kasama natin sa trabaho. Naku, kung ganun, siguradong napansin mo sila Migo at Randall, no? Sabi ni Jenny, habang palihim na sinulipan ang dalawa. Mga mayayabang talaga sila. Hindi ko nga rin alam kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila tinatanggal. Oo nga eh, bakit hindi nyo na lang sila isumbong sa manager? Tanong ni Charles. Sinubukan na namin dati, sagot ni Jenny. Pero kapag kausap naman nila ang manager, nagkukunwari lang silang mabait. Hindi tuloy mahuli-huli ang pagiging bastos nila. Tumango si Charles. Mukhang matagal na silang nandito ha. Oo, mag-iisang taon na rin, sagot ni Jenny. Pero kahit matagal na sila dito, hindi sila nagbabago. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ang pinakamagaling. Kahit hindi naman. Habang nag-uusap sila, lumapit bigla sila Migo at Randall. Aba! Ano Juan? Naghahanap ka agad ng kakampi? Jenny, bakit ka ba nakipag-uusap dyan? Baka mahawa ka dyan ng kamalasan. Pangasar ni Migo. Napakunot naman ang noo ni Jenny. Migo, wala ka bang ibang magawa kung hindi man lait ng ibang tao? Relax lang Jenny. Nagbibiro lang naman kami. Pero seryoso, mukhang hindi tatagal yan dito. Magtatagal ka ba dito, Juan? Sabat ni Randall. Ngumiti si Charles, pero hindi sumagot. Maya-maya pa, dumating na nga muli ang kanilang manager na si Mr. Santos at tinawag ang lahat ng empleyado para bumalik sa trabaho. Tumayo si Charles at nagbalik sa kusina. Pero sa loob-loob niya, may plano na nga siyang naiisip. Mukhang kailangan ko nang tapusin ang palabas na ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Sa susunod na araw, balak na nga niyang ipaalam ang kanyang tunay na pagkatao. Kinabukasan, maagang dumating si Charles sa branch ng kanyang restaurant kung saan siya nagpapanggap bilang isang dishwasher. Tahimik siya nagtatrabaho, nagmasid at inihanda ang sarili para sa malaking revelasyon na kanyang gagawin. Habang naghuhugas siya ng pinggan, patuloy pa nga rin ang pangaalipusta nila Migo at Randall. Hoy Juan, bilisan mo nga dyan! Sigaw ni Migo habang kumakain ng libreng pagkain sa break room. Baka matanggal ka agad dito. Sayang naman oh. Unang trabaho mo dito, di ba? Oo nga Juan. Baka hindi ka pa sumusweldo. Tanggal ka na agad. Dagdag pa ni Randall sabay halakhak. Sana pala, hindi ka na lang nag-apply dito. Nakita ni Charles na napapailing na lamang ang ibang empleyado. Lalo na nga si Jenny. Pero tulad ng dati, walang gustong kumontra sa dalawa. Dahil baka sila naman ang sunod nilang alipustahin. Sa loob-loob ni Charles, ito na nga rin ang tamang oras para tapusin ang kanyang pagpapanggap. Santos, tawagin mo ang lahat sa dining area. May mahalaga akong anunsyo. Nagsalita na nga ng malakas si Charles. Inutusan niya ang manager na agad namang sumunod. Ilang sandali lamang ay nandoon na nga ang lahat ng empleyado sa branch ng restaurant na ito. Nakatingin kay Charles na ngayon ay nakatayo sa gitna ng silid. Nakangiti nga siyang marap sa kanila. Siguro, iniisip nyo, isa lamang akong ordinaryong empleyado dito. Panimula niya. Pero ngayong araw, nais ko nang aminin. Paalam kung sino ba talaga ako. Nagkatinginan ng mga empleyado. Lalo na nga sila Migo at Randall. Ang totoo niyan, dagdag pa ni Charles.
talaga ang may-ari ng restaurant na ito. Pati na rin ang lahat ng mga branches pa nito. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng empleyado ay gulat na gulat. Lalo na nga sila Migo at Randel. Ano? Hindi totoo yan! Halos sabay na sigaw ng dalawa. Ngumiti si Charles. Kung ayaw niyo akong paniwalaan, maaari niyong tanungin ang manager niyo na si Mr. Santos o kahit sino pa na mula sa headquarters. Tumango si Mr. Santos bilang kumpirmasyon. Tama ang sinabi ni Sir. Si Sir Charles ang may-ari ng restaurant na ito. Napanganga sila Migo at Randel. Hindi nila sukat akalain na ang kanilang madalas kutyain at laitin, ito pala mismo ang kanilang boss. Hindi! Hindi maaari yan! Sigaw ni Migo. Imposible yan! Paano nangyari yun? Sigaw naman ni Randel. Lumapit si Charles sa kanila. Ngayon ay seryoso na ang kanyang muka. Matagal ko nang gustong makita kung paano kayo magtrabaho at kung paano kayo makitungo sa ibang tao. Sabi niya. At sa mga nakaraang araw, nakita ko kung gaano kayo kayabang at kabastos sa mga kasama nyo dito. Malas nyo na lang talaga, no? Hindi nyo ako nakilala. Hindi ako si Juan. Ako si Charles na dati nyong kaklase na nagkaroon ng karinderya na nilalait nyo. Hindi na nga makatingin ng diretsyo sila Migo at Randel. Kitang-kita ang hiya sa kanilang mga muka. Charles, ikaw nga yan. Patawad, boss. Biglang sabi ni Randel. Yumuko at halos lumuhod sa harapan ni Charles. Hindi namin alam. Kung alam lang namin na ikaw pala ang may-ari, hindi sana ganun ang ginawa namin. Tama po yun, sir. Hindi na po mauulit. Dagdag pa ni Migo. Mabait naman po kaming empleyado. Hindi po namin sinasadya. Pinagmasdan sila ni Charles. Iniisip kung ano ang nararapat na gawin sa kanila. Tulad ng sinasabi nyo, kung totoo na mabait kayong empleyado, dapat hindi lang kayo mabait sa boss nyo. Dapat mabait din kayo sa lahat ng kasama nyo dito. Sabi niya, ang respeto hindi lamang dapat ibinibigay sa mga taong nasa posisyon. Dapat ito ay pinapakita sa lahat ng tao. Tumango ang ibang mga empleyado. Tanda ng kanilang pagsang-ayon. Muling tumingin si Charles kila Migo at Randel. Sige, hindi ko kayo tatanggalin. Pero mayroong kondisyon. Nag-angat ang tingin ng dalawa. Umaasa na mayroon pa silang pagkakataon. Mula ngayon, gusto kong makakita ng pagbabago sa inyo. Matuto kayong rumispeto sa ibang empleyado. Matuto kayong makisama ng maayos. Seryosong sabi ni Charles. Dahil kung hindi lang trabaho nyo ang mawawala sa inyo. Pati na rin ang pagkakataon na maitama ang mga pagkakamali nyo sa buhay. Muling tumango sila Migo at Randel. Ayun, mas seryoso na. Opo, boss. Magbabago na po kami. Halos sabay nilang sagot. Matapos ang revelasyong yun, bumalik na nga sa trabaho ang lahat. Pero ngayon, ibang-iba na ang kilos nila Migo at Randel. Hindi na nga sila nagyayabang. Hindi na rin nila magawang makapanlait ng ibang empleyado. Muli namang bumalik sa kanyang opisina si Charles. Nakangiti habang iniisip kung gaano na nga kalayo ang kanyang narating. Dati, siya ang iniinsulto at minamaliit. Pero ngayon, siya na ang may-ari ng isang matagumpay na negosyo. At masaya nga siya natuto
mula sa kanyang mga pinagdaanan. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang revelasyon ni Charles sa kanyang restaurant, nagbago na nga talaga ng tuluyan ang pag-uugali nila Migo at Randel. Labis naman itong ikinatuwa ni Charles. Hindi niya inaasahan na magagawa talaga ng dalawa ang pangakong babaguhin ang kanilang ugali. Napansin nga rin ng ibang empleyado ang pagbabago sa kanila. Kung dati, sila palagi ang nangunguna sa pang-aapi. Pero ngayon, sila na nga rin mismo ang tumutulong sa iba. Boss Charles, isang araw ay lumapit sa kanya si Randel habang siya ay nasa isa sa kanyang mga restaurant. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin malalaman kung gaano namin dapat pinapalagahan ang sarili namin kaysa sa iba. Tumango si Migo. Tama si Randel. Noon, akala namin mas tumataas kami sa iba dahil sa edukasyon at trabaho namin. Pero ngayon, natutunan namin hindi sa yaman o posisyon nasusukat ang halaga ng isang tao. Napatngayan namin na ang tunay na tagumpay ay nasa kung paano ka makikisama sa iba. Salamat talaga sa iyo, Charles. Nagpatawad din sa mga nagawa namin sa iyo noon. Ngumiti si Charles sa mga ito. Masaya akong marinig yan. Yan ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang respeto at kababaang loob. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang narating mo, kundi kung paano ka naging mabuting tao habang inaabot ang mga pangarap. Muling yumuko ang dalawa bilang tanda ng respeto. Habang lumilipas ang panahon, patuloy nga rin lumalaki ang negosyo ni Charles. Hindi lamang sa iisang syudad. Nakilala ang kanyang restaurant kung hindi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dumami ng dumami ang kanyang mga branches. Unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa industriya ng pagkain. Dahil sa kanyang kasipagan at determinasyon, napansin siya ng mas malalaking investors na nag-aalok nga sa kanya ng oportunidad para palawakin pa ang kanyang negosyo sa labas ng bansa. Isa itong malaking hakbang para kay Charles. Pero hindi nga siya nagdalawang isip na tanggapin ito. Sa isang pagpupulong, kasama ang kanyang matataas na empleyado, ipinaliwanag niya ang kanyang plano. Mga kasama, malapit na nating maabot ang panibagong tagumpay. May mga investors na gustong tumulong sa atin para mapalawak ang ating negosyo sa ibang bansa. Nagpalakpakan ang kanyang mga tauhan. Alam nga rin kasi nila na pangarap din ni Charles na makilala sa ibang bansa ang kanyang restaurant. Pero bago natin gawin yan, gusto kong tiyakin na handa tayo. Dagdag pa niya, ayokong palaki ng negosyo kung hindi natin kayang panatilihin ang kalidad at ang mismong misyon natin, ang magbigay ng masarap at abot kayang pagkain sa lahat. Tumango ang kanyang mga empleyado. Tanda ng kanilang suporta sa kanyang plano. Habang nagpaplano si Charles para sa panibagong ekspansyon ng kanyang negosyo, nagkaroon nga rin siya ng pagkakataon na balikan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, bumisita si Charles sa lumang eskwelahan kung saan siya unang nagbenta ng pagkain para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nakita nga niya ang kanyang dating pwesto. Isang simpleng lamesa sa tabi ng kantin kung saan niya unang ibinenta ang kanyang mga homemade na pagkain. Napangiti siya habang iniisip kung paano siya nagsimula. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanya ang isang estudyante na nagbebenta rin ng pagkain. Halos nakita niya ang kanyang sarili sa binatang ito. Payat, masipag, at puno ng pangarap. Sir, gusto niyo pong bumili? Masarap po ito. Alok ng bata sa kanya. Ngumiti si Charles at kinuha ang isang balot ng pagkain. Magkano ba ito? 20 pesos lang po, sir. Sagot ng bata.
Pero kung bibili po kayo ng dalawa, 30 na lang po. Natawa naman si Charles sa diskarte ng bata. Magaling ka ha. May discount ka pang nalalaman. Nakangiti ang bata. Gusto ko rin po kasing magkaroon ng sarili kong restaurant balang araw. Kaya po ako nagsisikap na magbenta ngayon. Napatigil si Charles. Ngayon, parang nakikita niya sa batang ito ang kanyang sarili. Alam mo ba? Sabi ni Charles. Nagsimula rin ako sa ganito. Dati, nagbebenta rin ako ng pagkain sa eskwelahang ito para matustusan ang pag-aaral ko. Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po ba? Tumango si Charles. At ngayon, isa na akong may-ari ng maraming restaurant. Napanganga ang bata sa gulat. Ah, ikaw po pala. Ikaw po yung may-ari ng sikat na restaurant na nasa TV? Tumango si Charles. Oo. At gusto kong sabihin sa'yo na kung magpapatuloy ka na magsikap, balang araw, maaabot mo rin ang pangarap mo. Lalong nagliwanag ang mukha ng bata. Salamat po sir. Pangarap ko rin po na maging katulad nyo balang araw. Inabot ni Charles ang pera. Pero kasama nga rin dito ang kanyang calling card. Kapag dumating na ang araw, na handa ka nang mas palawakin ang negosyo mo, tawagan mo lang ako, bata. Handa kitang tulungan. Sabi niya. Naiiyak naman sa tuwa ang batang ito. Salamat po sir. Pangako, magsisikap po ako. Habang naglalakad si Charles papalayo sa lumang eskwelahan, ramdam nga niya ang init ng kanyang puso. Hindi lamang niya natupad ang kanyang pangarap. Naging inspirasyon nga rin siya sa iba. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating. Pero handa siyang harapin ang lahat ng ito. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa mga taong nangangarap din na marating ang rurok ng tagumpay. Sa kanyang pagabalik sa opisina, tumayo siya sa harap ng bintana at pinagmasdan ang lungsod na minsang pinangarap lamang niya na mapasama. Ito lamang ang simula. Marami pa akong gustong gawin at hindi ako titigil hanggat hindi ko natutulungan ng iba na abutin din ang kanilang mga pangarap. Bulong niya sa kanyang sarili. At sa sandaling yun, alam ni Charles, hindi lamang siya basta-basta isang negosyante. Isa siyang inspirasyon. Isa siyang ehemplo ng isang taong nagsimula sa wala. Pero dahil sa sipag, tiyaga at tamang pag-uugali, narating na nga rin niya ang tuktok ng tagumpay. Dito na nga rin po nagtatapos ang kwento ni Charles. Sa kwentong ito ay pinatunayan ni Charles na ang pagsisikap ay mayroong gantimpala at ang pagpapakumbaba ay daan din para makuha ang respeto ng iba. Higit sa lahat, ipinapaalala rin na ang kwentong ito ay ang tagumpay na mas magiging makabuluhan kapag ito ay binabahagi at naging inspirasyon din sa iba. Huwag niyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.